Welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss accounting for special transactions, partnership liquidation, part 4, and we're going to talk about drawing of accounts. So let's start with problem solving. So problem solving lang nagagawin natin dito. So problem solving number 1, on January 1, 2001, the partners of ABC Codao decided to liquidate their partnership on installment basis. Distributions to the partners will be made as cash becomes available. So information before the start of liquidation is as follows. So may debit credit tayo dito, yung cash, meron siyang 20,000. Alam niyo naman pag um, account ng cash ay debit, di ba? So meron siyang cash. Accounts receivable 60,000, receivable from C 10,000, inventory 120,000, equipment net 300,000. Accounts payable, ayan, 30,000, may utang tayo. Payable to B, may utang tayo kay B. Receivable from C, may makukuha tayo kay C. Kay capital naman, syempre credit yan, yung normal account niya. 20%, ito yung ratio nila, 20, 30, 50, 100,000. At yung drawings, so kumuha siya ng pera dun sa partnership. Mm. May capital 30%, 150,000, 50%, 200,000. C drawings, 30,000. Take note, ang drawings, normal account niyan is debit. Kung may credit dito, ibig sabihin, babalik natin to kay C. Okay? Totals natin 530, 530. Dapat, syempre, dapat parehas yan. Given yan eh. During January daw, non-cash assets with carrying amount of 130,000 pesos were sold for 60,000. Yung mga non-cash assets daw natin, nabenta na for 60,000. Disposal daw cost 20,000. All the partners are personally insolvent. Okay, insolvent sila lahat ha. So wala mag-aabono. Compete for distributions to the partners in January. Paano natin gagawin to? Alamin muna natin kung magkano yung total loss on sale. So, alam natin, meron tayo dito, sale dito of non-cash assets, which is, magkano? Ito, 60,000. Hmm, hindi ko dito, 60,000. Disposal cost, syempre, kailangan ibabawas natin yan sa net cash proceeds. Mm. Dati kasi 'di ba sa mga problem solving natin, nakukuha lang agad natin yung net cash proceeds, wala tayong disposal cost. Ngayon, kailangan mong ibawas 'yun. So, ito yan, 40,000. Yung carrying amount of all non-cash assets ay, alamin natin. So, 60,000. Ano pa ba? Meron tayong 120. Equipment na 300. Wag to. Hindi natin sasama yan. Yeah, hindi, kasi cash, magiging cash din yan eh. Ito kukunin kasi natin directly case ito. Ito naman, non-cash din tong six accounts receivable. Kasi hindi naman to galing sa partners eh. So yung mga hindi lang galing sa partners. So itong 60, 120, 300 lang. And that will be 480. Mhm. Sir, bakit di natin ginamit yung 130? Eh di ba non-cash assets daw? Ang 60,000 daw, ang tinutukoy niyan ay itong 130. Bakit hindi natin ginamit yun? Una, we're going to use the conservative method. Mhm. Ang conservative principle yon. Conservative principle pala. Conservatism principle. Paano kapag yung, di ba, oo nga, 60,000 for 130,000. Paano pag yung ibang non-cash asset, zero pala? Hindi natin na kuha. Eh di, wala. Di ba? So, iyon sa ganda kung ilista mo na agad. Mm. At by the way, this is negative. So, hindi ka magbe-base dun sa ano lang, dito lang sa isang bagay lang na to. Kukunin mo lahat ng non-cash asset. Maliban dun sa mga receivable from partners, ha? We're going to, kukunin natin yun later. Okay. So, total loss on sale, gamit ka ng CalQ, plus, 40,000 na pala yan. 40,000 minus 480,000. Total loss on sale mo. Ay, mm, okay. O, gawa na tayo ng table dito. So, may dagdag tayo dito na row. Capital balances natin, yung original, that will be 10, 100, 150, 200.
And that will be 450,000. Yung drawing accounts natin, check natin. May mga nag-drawing ba? Sorry, drawing accounts. Check natin. Okay, so payable to be. Kailangan natin um, bayaran ka lang. Drawing to be. Si mga drawing dito. Sorry. Drawing accounts kay A pala. Hindi pala to. Ano pala to? Payable pala to. Tingin ka lang muna sa mga drawings. Ito lang yan. So, may drawing si A na 20,000. So, ibabawas natin yan. Mm. Drawing si A. Check natin. Sino pa yung mga may drawing? Si C. Kaso naka-credit. No, baliktad dyan, di ba? So, kailangan mong kasi normal account ng drawing is debit. May kumuha ang pera. So, kung nag-drawing ka ng credit siya, sabihin, babalik mo. Oh, babalik natin to. Dadagdag natin to kay, ang tawag dito, na added siya sa capital kasi ang capital balance, because drawings account has a credit balance, di ba? Mm, okay. Next one, mm, pag in-add natin to, that will be 10,000. Mm, okay. Receivable from C. Meron ba tayong receivable? Yeah, ito. Naka-debit siya, so makukuha natin yan. Hindi, receivable from C. Ibig sabihin nun, ang tawag dito, tama, may kukunin tayo kay C. Receivable from C. So, ibabawas natin yung, magkano yun? Yung 10,000 sa capital niya. Mm, yan. Ano pa? Meron tayong, teka lang, total din natin to ng negative 10,000. Payable to B, 20,000 credit. So, kailangan nating magbayad kay B. So, madagdagan yung pera niya, yung capital niya, di ba? Ngayon, pinapatotal na sa atin to. Total na natin, 100 minus 20, 80,000. 150 plus 20, that's 170,000. Ito nakuha ko lang kay Milan to, kay Sir Milan, yung problem solving. Ito, add minus tayo dito. 30 minus 10, 220. Ito, add minus, siyempre, 450 na to. Sorry, I forgot yung 20,000 dito. Kailangan left to right yan. Left to right. So, that will be 470. Allocation of loss. So, paano yung allocation of loss natin dito? Saan natin kukunin? Ito, 60,000, 20,000, 40,000. Eh, di ito, total loss on sale. Nakalagay na mismo, 440,000. Okay, 440,000. Ngayon, allocate natin yan using the P&L ratio 20, 30, 50. Kunin mo yung 20% ng 440. That's 88,000. Tapos, 30% niyan, that's 132,000. And lastly, kunin mo yung 50%, that's 220,000. Check na natin kung mag-i-equal sila. 88 plus 132 plus 220, 440, correct. Yun, total natin yan. Ay, dapat loss pala yun, no? So dapat negative to. Mhm. Ayan. Right, so add natin yan. So, positive minus negative. So, negative to, 8,000. Then naman, 170 minus 132, 38,000 to. 220 minus 0 na to. Pag inad natin to, negative 8,000 plus 38,000, 30 mil. Kasi pag tinan mo, 470 minus 440, 30 mil din, di ba? Ngayon, may deficiency si A. So, lagyan natin dito, 8,000 na. Para mag-zero na to. Sino sasalo ng 8,000? Siyempre, si B na lang. Hindi mo naman pwede pasalo si C. Kasi insolvent lahat sila eh. I know, all of the partners are personally insolvent. So, wala nang pwedeng i-abono din si C. So, zero na yan. Oh, sasalo niyan si B. Babawas natin kay B na lang mismo. That will be 30,000.
Ayan, total mo, capital deficiency 0, yan, 30,000. Ganun lang siya. At if we're going to check din, checking natin ito, ginagawa natin palagi ito, beginning balance of cash. Magkano yung beginning balance of cash natin? Magkano ba? Nakalagay ba dito? Ito, 20,000. Nandiyan na pala. 20,000. Net proceeds non-cash assets natin. Magkano nakuha natin? Meron tayong nakuhang 40,000. Kasi yung disposal cost, kailangan mong ibawas yun. Hmm. Meron ba tayong payment to outside creditors? Ito po yung accounts payable na hindi sa partner yung accounts payable sa outside creditors, 30,000. 30,000. So, minus yan. So, pag inad natin to, 20 plus 40 minus ka ng 30, that's 30,000. Which is, ito yun. Di ba? Parehas. Tama tayo. Okay. So, ganun lang siya. Ang nagbago lang sa mga previous pinakaiba niya sa mga previous video natin is may mga drawings, tapos may mga payable to be, receivable from C. So, ganito lang siya gagawin. At may mga disposal cost, bawas mo yan. Idagdag mo to. Yung drawing accounts, ayan, debit credit lang yan. Receivable from C, yan, payable to B, yan. Ganun lang din. At dahil dito, hindi na ako nag-PL ratio kasi zero na rin si C. Wala na siyang pang mga abono. So, dahil meron pa naman capital CB, doon ko kinawing 8,000. Hmm. Alright, so let's have problem solving number 2. A and B liquidated their partnership. Their capital balances before closing the books were 100,000 and 150,000 respectively. The P&L ratio is 2 is to 3. Each partner acts as an agent of the partnership daw. So, ito napag-aralan nyo to sa Law on Partnership and Corporation nyo. So, before closing the books, the partners had the following transactions. Siya yung mismong nag-represent ng partnership. Siya yung nag-asikaso kumuha ng pera, siya yung nagbayad, ganun. So, ginawa nila, ng partner sa A and B, nakatanggap si A ng 100,000 at nag-disburse siya ng 75,000. Si B naman nakatanggap ng 120, nag-disburse siya ng 150. So, mapapansin mo, may nakuha pera at may nag-abono. Diba? All assets were sold, and after settlement of liabilities, 120,000 cash daw is available for distribution to the partners. Both partners personally insolvent. Insolvent na naman. So we will compute for the cash distributions to the partners. Gawin mo, alamin mo muna. Sorry. Edit ko lang to, ha? One moment. Okay, so na-edit ko na. Nalagay ko yung excess receipt or disbursements. Dito, cash receipt, copying ko lang naman yung nakalagay dito. 100,000. Ito, 120,000. Cash disbursements natin, 75,000. 150,000. Yung excess receipt, siyempre, magbabanggay mo yung receipt pati disbursement, di ba? 100,000 minus 75,000, siyempre, meron pang sobra na 25,000. Kay B naman, meron siyang natanggap ng 120 na nalabas niya 150. So, nag-abono siya ng 30,000. Ibabalik kasi natin to, yung mga abono, sa mga capital nila. Diba? So, unadjusted capital natin, 100, hindi yan. Nakalagay dito, 100, ito po, 100 and 150 kay A and B. Okay, lagay natin to dito. 100 and 150. So, total natin then that will be 250,000. Receivable from or payable dito, receivable from kay A kasi sobra siya, 'di ba? Ito, nakatanggap siya ng 100, the disburse niya 75. Mayroon siyang sobra na nakuhang 25. Kailangan ibawas 'yan sa capital niya. Mm. Kasi nasa personal wallet niya yata yun eh. O, hindi niya pa nababalik, 'di ba? Di babalik natin dito. Mm. At payable to. Dapat walang parenthesis to, ah. Dapat walang parenthesis tong payable to. So, payable to, dahil nag-abono si B, kailangan nating ibalik sa kanyang yung inabono niya. Dadagdag natin sa capital niya. Di ba? So, pagbanggay mo yung left to right, negative 25,000 plus 30,000, that will be 5,000.
Adjusted capital balance natin, add mo lang lahat yan. So, or minus, 100 minus 25, that will be 75,000. 150 plus 150 plus 30, that will be 180,000. And check natin. 255 dapat lalabas dito. 75 plus 180, 255. Allocation of loss. Sir, paano yun? Paano natin malalaman yung allocation of loss? Walang nakalagay dito na allocation of loss. Tingnan natin. Walang nakalagay, di ba? Paano mo hanapin yung allocation of loss? We're going to do the accounting equation. Okay, if you remember dun sa previous video ko, ginamit natin to sa restructuring of information. Yung assets is equal to liability plus equity. Di ba? At nalagyan natin si X. Si X, yun yung magiging loss natin. Mm. Ito, eh, ginamit, wala to sa libro, kaso ito yung mas madali kong naisip. Magkano ba yung asset ulit nila? Check natin. If we're closing the books, wala yun. All assets were sold and after settlement of liabilities. So, after settlement of liabilities, so wala na. May nakuha daw siyang cash na 120. Ito lang yung asset na nakalagay dun eh. Wala nang iba. So, lalagay ko dito 120. 20K. Liabilities kasi after na siya, so zero na to. Equity natin, kunin mo yung capital, yung adjusted na ha. Yung adjusted na, that will be 255. Mhm. So, plus ka ng X. Anong value ni X? May value pa pala siya, ano? Kahit na ano. Joke lang. So, 120K, nalagay ko yung K dito. Minus 1 of 255K is equal to X. Lipat mo lang to dito. Ito, zero naman yun eh. So, that will be 120 minus 255. You will get 135K. So, allocation na nalagay natin dito is 135. Naka-parenthesis kasi loss nga siya. Pag-aatin yan, 2/5 or 3/5 nito. So, kunin mo yung pag-fraction pwede naman. So, 135,000, papakita ko sa inyo pag fraction. 135,000, times mo ng 2, divide mo ng 5. Di ba? 54,000. Pag 3/5, that, 135,000, times mo ng 3, divide mo ng 5, 81,000. At, or you can do decimal. Alam natin, 2 over 5 is 0.4, 40%, times mo ng 135,000. Ganun din. O, 3 over 5, times mo ng 135,000, 81,000 din. Amount received by the partners, the 75,000 minus mo ng 54,000. That's 21,000 here. And 180,000, that's 99,000. Ayan. Add natin yan. Pag-add natin, 21 plus 99, that's 120. At makikita mo naman eh, ito, minus mo dito, ito lalabas, 120,000. Okay? And that's the end of the lesson sa partnership liquidation part 4, drawing of accounts. So, dalawang problem solving lang siya. Huwag kayong malito dito. So, may receivable. Ang dinagdag ko lang, ang dinagdag compared sa iba, may mga drawings, tapos may mga receivable from SIPA, ganyan, payable to be. So, gawin mo, gawa ka lang ng extra row, drawing accounts. Dahil nag-drawing siya, o di, bawas natin yan sa account niya. Diba? Ayan. Tapos ito naman, credit, edi nalagay mo siya dyan. Tapos dito din, pag may disposal cost, kailangan mong ibawas yan sa mismong scale of non-cash asset para makuha mo yung net cash proceeds. Okay? Yun lang naman. And if you have questions or you need of clarifications, please comment down. Again, this is James, your math and language instructor. Please like and subscribe, and I'll see you on my next accounting video, which is partnership liquidation part 5 and non-cash asset used as payment for claim. So, imbes na cash yung makukuha ng isang partner, pwedeng equipment or inventory or anything, basta non-cash asset siya. Madali lang siya. Malapit na tayo matapos. Konting videos pa para matapos natin yung liquidation at para matapos na natin tong partnership. Yes. Thank you very much. I'll see you again. Bye.